Psalm chapter 16, verse 8, Spurgeon, I have not set the Lord before me with a regular manner. Affections and passions I have set the Lord before me with an eye of adamant which turns only to one point or object. Have you ever had something come into your mind that gave you fear, frustration, anxiety, or anger? These things are not from the Lord. These are things the enemy uses as a strategy to shake us up. You see, Satan knows that if we take our eyes off the things of the Lord, then our eyes will be focused on what he has distracted us to see. I love how this verse starts. I keep my eyes always on the Lord. We must ask why? Why does this verse start with these words? As we read further in the passage, we see the result of keeping our eyes on the Lord. In today's message, Brother Jun Makapobre talks about the declaration of David in Psalm 16:8. What is the meaning of the word focus? The two Latin word that was mentioned in the passage. The meaning of the word irregular, adamant, and immovable. Diamond as an example. In some of the passages in relation to this topic, the Lord says that we should focus on whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Philippians 4:8-9. When we focus our eyes and think of him, we have peace, we have joy, we will not be shaken. Before naton discussan let us have a short review sa meaning sa focus. Sa topical encyclopedia, refers to the act of directing one's attention and efforts towards God. Kung imo makita iya kung pag-alagad na gani sa Diyos, kinanglan nga ang tanan naton nga atensyon pakadtogid sa Diyos. Pagpakan naton na Ginoo sini. His teaching and His purpose, it involves prioritizing spiritual matters over worldly distraction and maintaining a steadfast commitment to living according to God's will. Ano pa gani nga meaning nga iban? Review lang tuga kung makuha na ton ang pinaka-importante nga bahin. Ang word na focus, the most important principle that support the doctrine of the mystical union. Mystical union cannot be experienced. Hindi ka experiensya sa manami nga pagtapik sa Ginoo kung wala ning word nga focus. Tungod kay may duha ka butang nga matabo kon you form an attachment to the personality of the Son of God. Number one, gitawag na siya nga the element of attachment. Nga sa imo pagtapik dira sa Ginoo, imo makita voluntarily ang imo pagtapik kag wala kag gipilit nga magtapik. Palakpakan na to na Ginoo. Kag at the time nga magtapik ka sa Ginoo, kag ang imo focus nga ang Ginoo amo ang central point. Imo makita ang imo focus, amo ang concentration, direct nga attention. May gitawag biyaan kagit. Ang word nga detachment. May i-detach kagit. Hindi nimo ni madala ang duha. Kung mystical union na ang hisgutan. May sudlan ka, kag may bayaan kagit.
Kaangay sa kamatayon. Sa dira nga mag-abot ang kamatayon, may biyaan kagid. Bisan ano ka, paghigugma nimo sa imo kabataan, imo pamilya, imo property, panahon nga tawgon ka na sa kamatayon, waay ka singgitog kusog nga hindi ka magbiya. Pero ang pagbiya mo panahon sa kamatayon, it is a forceful nga pagbiya. Kay bisan, hindi ka pag gusto magbiya, kung mag-abot ng kamatayon, biyaan mo gid. Pero ining gitawag iya, mystical union, gibiyaan nimo ang hindi luyag sa Dios sa imo, tungod kay naghigugma ka sa imo gitapikan nga amo ang Ginoo. Palpakan nato na Ginoo. Kagdayon, ini nga gitawag kung mabalik kita sa atong teksto, ini nga gitawag yung translation nga ginhatag ni Spurgeon. Hindi lang kay si Spurgeon ang naggitawag sini, ang nag-translate sini sa specific ka translation halin sa gitawag Hebro nga gitawag giya nga language. Gibuligan ni siya ni gitawag ni Brooks, ni Thomas Brooks, kagibuligan ni siya ni John Trapp. Kagdayon, nakuha nila ang unod. Ang unod amo ni, I have not set the Lord before me with a regular manner. Kag ang word rin nga gigamit, imo makita, I have set the Lord before me with an eye of adamant which turn only to one point or object. Kag ini nga gitawag yung pagtuon, gisuportar ni sa duha ka importante nga Latin words. I would like to have an emphasis in it. Gisuportar ni sa duha ka Latin word. Number 1, ocolo ere torto. Repeat after me. Ocolo ere torto, kag ocolo adamantino. Ano ni nga word? Nga ang gitawag iya nga amo kining gigamit ang word nga irregular. Tungod kay importante ni katama, tungod kay ang word nga irregular, nagpaintindi ni sa gitawag madamo nga kahulugan nga bagay talupangdo naton kung pag-alagad na sa Dios ang hambalan. Palakpakan naton na Ginoo sila. Ano ning word nga irregular? Not normal. Kung irregular gani ang imo pag-alagad, nagkahulugan na nga hindi na normal. Everybody say amen. Nagpaintindi nga imo makita maghambal gani ka nga irregular, not normal. Maghambal ka nga irregular, not usual, not customary. Nagpaintindi kung ang pagpasalamat naton, pagsimba naton, imo makita ya hindi mangin customary naton, it is considered as irregular. Pakpakan naton ang Ginoo sini. Dayon, not recurring at fixed time. Sino ning mga nadamo nga napasmo nga na ulcer? Tungod kay ang ila pagkaon not according to the principle of fixed time. Everybody say amen. Isa sa eksperto sa medisina nagsiling, agud nga mapaiway nimo ang ulcer, kinahanglan magkaon kagid sa isakto nga oras. Everybody say amen. Kaya kung hindi ka magkaon sa isakto nga oras, sa customary nimo nga oras nga magkaon ka, posible nga din imo makita iya ang acid, imo makita amo ang mag-destroy sa imo digestive system. Ito says, ang word nga irregular, imo makita, nagpaintindi ni nga din wala ka sa fixed time. Everybody say amen. Kung pagmatani mo sa kaagahon, wala ka gapasalamat sa Dios, nagapractice ka sa element of irregularity. Everybody say amen. Gusto ko nga makuha nito mo kay mystical union, hindi ni mangkaturan, sugiran ta ka mo sa jutay nato nga pagtuon.
imo makita iya. Siguruhon tagid ang atong kaluwasan. Papakan na to na Ginoo. Abi mo lang ang breaking news kahibalugi kamo. Hayagin na sa inyo. Nga imo makita ang deportation program ni President Trump. Sa record minilyon na ang iya pahalinon sa Amerika. Ano din ang mga tao? Nagsulod sa Amerika nga way gitawag isakto nga papilis. Prapakan na to na Ginoo. Kag nahibalaan ni Trump nga din ining mga tao nga wala sing isakto nga papilis nga nagtabok halin sa Mexico pakanto sa Amerika nangin kahasol na sa Amerika. Amo na nga minilyon ang pahalinon sa Amerika nga way mga papilis. Kabalo ka mo magkautoran sa nagatuon ko sini, I would like to say it with honesty. Na ang langit ya, tandaan ninyo, why illegal immigrants. Papakan na ito na Ginoo. We must be honest to accept that eternal truth. Kung ang Amerika gani ini gusto sa illegal immigrants, ano pa iyan ang Ginoo nga diin paistaran niya ang langit sa mga tao nga diin hindi nagakabagay paistaron. Mga tao nga way papilis, mga tao nga way sadistahan. Amo kini ang hambal sa Biblia. We must be honest. Sining pa sa mga apostoles, Ginoo nagpaidalong sa amon ang mga panulay. Nagsubmit sa amon authority ang mga demonyo. Siling ang Ginoo. Sa pagkamatuod, magasiling ako sa inyo. Nakita ko si Satanas nga nahulog halin sa langit. Pero hindi inyo pagkalipayan nga nagpaidalong kag nagtuman sa inyong mando ang mga demonyo. Kalipayin ninyo nga ang inyong ngalan nasulat sa libro sa kabuhi. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang bisan sino nga ngalan nga wala nasulat sa libro sa kabuhi, pagka itambog sa linaw nga kalayo kag asupre, nga amo ang ikaduha nga kamatay. Siguruon ginato. Kay hindi ta pareha sa Amerika nga magsulod ta dito as illegal immigrants kag dayon may posibilidad pa nga papaulion ta sa aton. Ang langit wala sila. We must be honest about this. Muna nga kinanglan makuha ang elemento sa irregularity sa aton kamoy. Not symmetrical. Not according to rules. Nagsulod na sila sa Amerika, not according to rules. Not orderly or well-ordered. Not strict. Not characterized by fixed principle or focus. Kadayon, not uniform by procedure, not smooth. Abi mo lang, ining irregular, nga gihambal, imo makita kung imo i-translate sa Cebuano, Bisaya nga translation kag sa Ilonggo, maamis ka. Ang word nga irregular nagpaintid dili na andan. Ito si kabudlay katama nga imo edukahon ang tao sa pagpangamuyo, sa pagsimba, sa pagpasalamat kung wala siya na anad sa pagpasalamat. Palapakan na to na Ginoo. Budlay nimo edukahon ang tao in the pursuit of serving God kung dili niya nabatasan. Example, kung di mo nabatasan ang pagbasa sa Biblia, you commit the sin of irregularity. Hindi mo nabatasan. Kagdayon mo makita kung tungod sa gitawag ini nga word sa Bisaya nga translation, dili kanunay. Pwede ara, pwede po hindi. Pwede ka makasimba, pwede po ka di kasimba. Pwede ka makapangamuyo, pwede ka po di kapangamuyo. Kadayon, that is the sign of irregularity.
Kadayon, that is the enemy of focus. Laktaw, laktaw. Sabi mo lang, si Dahilin, Guro, kamodere, sila ni, ining gitawag si Sister Gamay, ini sila ni, may mga kampo dere, Sister Sila, bisan pa ni mga aparisi, pamili. Sabi mo lang, ang ginaproblemahan sa mga amo, inang gipanglaktawan ang sagbot nga gipaguna. Everybody say amen. Si Brother Tirso, gaugta sina. Muna nga pag-adpot ako dito, daw astronaut na si Brother Tirso. Siya na lang naguna si Akampo, agod nga way laktaw. Laktaw, laktaw. Everybody say amen. Tuman, hindi, tuman. Laktaw. Dayon, wala nagsubay sa lagda. Not according to the rules. Kabalo bala ka mo mga kauturan, the primary objective of winning sa gitag boxing gitawag yung hilikoton kag sa wrestling, hindi kay una to win. Hindi kay una nga magdaog ka. Kundi magdaog ka according sa rules. Everybody say amen. Kita ka mo. Ang away ni gitawag Tyson kag ni Holyfield. Kakita gi ko sa to. Surrender si Holyfield pero daog. Surrender si Holyfield pero daog. Nagsurrender tungod kay si Tyson ging kagat niya kagahapit na utod ang dulunggan ni Holyfield. Nagpaintindi, imo makita kinalan mahibalota nga diin masulod ta sa langit according sa rules. Papakan na ito na Ginoo. Tungod kay sa katapusan nga mga butang, waay tasing mahayan. Papakan na ito na Ginoo. Sino ni nga mga tao nga diin imo makita gipasidan-an ni Ginoong Hesus nga sa katapusan sa kapanahonan, sa panahon sa paghukom nga diin mag-atubang na ang kada isa sa aton sa paghukom. Ini sila gitawag nga may gitawag panatag ang ila tagipusuon nga nagdeklarar, Ginoo, nagawali kami sa imo pulo. Ginoo, nagahingilin kami sa mga panulay. Pero anong sabat sa Ginoo? Palayo kamo, mga mamuhat kamo sa kadautan. Tungod kay ang Ginoo mismo nagsiling. Hindi tanan nagsiling, Ginoo, makasunod sa kanya sa langit. Adto lang ang nagtuman sa kabubuton sa kon amay nga adto sa langit. Kag ang kabubuton sa kon amay, ang namangkot ang gitawag yang mga pariseo, namangkot ang mga pare, namangkot ang mga saduseo. Paano namon mahimo ang kabubuton sa amay? Siling si Hesus, ang kabubuton sa amay, kinalan magtuo kamo sa akon, naging padala niya halin sa langit. Ang pahambal ni Hesus, magtapi kamo sa akon, paagi sa pagsalig at pagtuo, tungod kay bitbiton ko kamo. Halin sa kalibutan, pakato dito sa langit ng nga do. Prakpakan na ito na Ginoo. Hindi ta. Kay balubla kamo makauturan. When I was sa Mindanao, nagbisita ko dito tungod kay may mga sobra ta 40-50 kasimbahan dito. May isa dito ka nangin trending dito, siguro mga 10 years na ang nagligan. Ang isa kaata nga nagpuasa sing 40 kadlaw. Dayon, adto nga ati have experienced a beatific vision. Kag nagsulat siya, kag iya gipanghimatud-an nga hindi lang membro sa simbahan ang wala dawata dito sa langit. Damo nga mga pastor nga wala sa langit. Damo sa mga pastor nga diin nagawali sa kaluwasan pero wala, hindi linuwas.
isa sa nakita niya dito, ang gitawag niya, ang mga pastor dito nga nakita niya, imo makita ang bayo, hindi lunlon, hindi lunsay puti, batik-batik. Gapalak-palak. Hallelujah. Kag ining pagpalak-palak, gitawag yagin, gitawag yang gintunan niya. Kagdayon, imo makita. Hindi ang primary focus ang Diyos, kundi kwarta ang focus. Kagdayon, isa sa problema sining nga gito, I really ponder kagdayon. Imo makita, isa sa problema sa mga pastor na din imo makita. The manipulated people because of money. Hallelujah. Hallelujah. Yes. The manipulated people with material wealth. Tawa bala na nagkakatabo karon. Ano natumbahan sila na ni Morris? Ano natumbahan sila nila ni Joel Austin? Ano natumbahan sa mga God's General? Imo makita yan. Nagbalhin ang pukus. Imbis paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa kwarta. Everybody say. Everybody say. Kagkinalan mahibalo sinig. Kag even myself, I'm aware of this. Nadiin, kag isana sa butang nga akong ginaduso diri sa sining nga organisasyon. Amo na nga sa gipartida ang hapit medya milyon. Nga partidahon tani. Tungod nagpaintindi ni nga hindi ta magtipig sing pundo sa aton organisasyon. Tungod kay kung magtipig ta sing pundo sa aton organisasyon, imo makita may gitawag ni may matabo gini nga din maghimo programa agud ang programa agod nga ang pundo sa organisasyon kwaon sa iya kaugalingon nga programa sa iya distrito. We will have to divide this with equal nga pag. Amo na nga ginpartida ang pundo sa nasyonal. Kagdayon, nalipay ang mga distrito to kay nakadawat sila sing sobra 33,000. Kagdayon, ila ang iban ipliti, ila isabat sa ila promo. Nga, tandaan tani. Tandaan tani. Even myself. Tungod kay kung mabalhin na gani ang pukos, hindi na naasubay sa lagda, hindi na nahusay, hindi na natarong, dili na napiho, lain-lain na balhin-balhin na nakang katapusan na transferred into habit. Pila sa mga simbahan nga nagbinulagay, tungkol nag-transfer na ang pukos sa kwarta, waay na sa gitawag Diyos. Everybody say, hindi ko nyo pagsugiri kay sa atong organisasyon, nagkalabungkag ang iban nga simbahan, ang giawayan kwarta. Everybody say, everybody say, money, hindi ni malain, but to love money is dangerous. Kagdayon, hindi man ako na ma-perfect because hibian ko ni. There is only one principle na din maka-breakthrough ta. Kag ako nagapati, maka-breakthrough ta. Repeat after me. Loving God, loving people, uses things. Paghigugma sa Diyos, paghigugma sa imo isikataw, kagamita ang mga butang.
Everybody say amen. Nga ang nagbaliskat. Ano ang rason? Nga ang aton mga namunuan sa sini nga panggobyerno sa Pilipinas, hindi ka serbisyo sing tuod sa iya mga gitog, mga sumulunod kag sa mga pumuluyo sa Pilipinas. Tungod kay contrast of that important principle. Loving money uses people. Everybody say. Kabalubla ka mo, hinangat ng eleksyon, nagpati ka mo, nagigugman na sila, mga senador, nagigugman na sa inyo, nagigugman na sa aton. Wala na. Kapin pa kung magdawat kasing kwarta nila, tungog kay sa magdaog sila, ang ila pangunahuna sila, ginbakal kanila, kagway kasing rason na magpalapit sa ila. Pagpakan na ito na Ginoo. Everybody say, man. Kita lang. Ginhigugman na ito na Diyos, palpakan na ito na Ginoo. Ginhigugman na ito ng ato ni sikataw, kagigamit na ito ang mga ginpauyatan sa Diyos. Kag ang gipagamit sa, isa sa gipauyatan sa Diyos ato, amo ang material wealth. Palpakan na ito na Ginoo. Okay? That is the meaning of the word okolo ere torto. Ikaduha, palihog. Ang word nga, okolo adamantino. Amo na nga, hindi ta makalikaw sa Latin language. Tungod kay, even ang gitawag niya pinaka-espesyal nga misa sa mga Katoliko, hindi kay in English, hindi kay Binisaya, kundi Latin. Tungod kay, they belong to the Latin fathers. Sa Greek Orthodox Patriarch nga gitawag Iglesia, ang ila gipagyabang hindi kay Latin language, kundi Greek. Tungod kay ara sila, mga member sila sa Greek Orthodox Patriarch na Church. Kag ini nga mga scholar, agud maintindihan, even sa mga Catholic, ang kahulugan sa sining word. Amo na nga, ako nagapati, nga imo makita together with Brooks and Truff, sa komentary ni Spurgeon, the uses these two Latin words. Okolo eritorto and okolo adamantino. Ano ning ito word adamantino nga gitranslate nila nga adamant? Ano ang kahulugan siya? Hardness. Ito says, kung makatapi ka sa Ginoo, kag mauyatan ka sa Ginoo, kag nag-uyat ka man sa Ginoo, hindi nimo maimbitar ang word nga hardness. Nagpaintindi, bisan birahon ka pa, tig-a ka nga maghalip. Everybody say amen. Everybody say amen. Sa tira nga mahibalaan nimo ang isaktong nga relasyon nimo sa Dios. Sa mahibalaan nimo ang isakto nimo nga gitawag kahimtangan dira sa kay Kristo Jesus. Panulay man ang magbira sa imo, balatian man ang magbira sa imo, kamanggaran man ang magbira sa imo, hindi ka na mationg tungod kay ang imo balatyagon matig-a nga nagtapik nga magpakamatay ka dira sa upop sa pagiging maupod sa Ginoo nga imo gindawat kag imo gituan. Pakpakan na to na Ginoo. Unyielding. Sabi mo lang nga madala ka sa tentasyon because of the reason nga way ka kalambot sa word nga unyielding. Sabi mo lang, isa sa problema ni Aaron nga naakigid ang Ginoo sa iya.
Sadra nga si Moises didto sa gitog bukid nga nagpuasa kag nagkuha sa napulo ka sugo. Diri gali sa patag diin gibilin ini nga mga tao. Gibilin si Aaron nga amo ang pinakataas nga pari, nga amo ang nagadala sa pagsimba pakadto sa Dios. Imo makita iya sa dira nga din ang mga tao nagsinggitan nga din patay na to si Moises, why na to, ambot di na to siya nagkanto, hindi na to guro magbalik. Himue kami Dios. Himue kami Dios kay mabalik kami sa Ehipto. Because of this gitawag principle nga unyielding principle, uncompromised principle. Sabi mo lang, siya mismo ang nag-ideya. Koleksyon, aritos, ponseras, imo makita iya nga tanan nga mga gitog bulawan, kolektahan ninyo, magtunaw ta. Gibutang sa tunawan, kag ang nagwa, bulawan nga baka. Kag nagsiling dayon si Aaron, amo ni ang inyo Dios. Nagipangayo, simbahan yun ni. Kag dayon nagsimba, naginom, nagsinaot. Amo na nga ako hindi giko according sa Bible, tandaan ninyo ni. Kung Diyos na gani ang simbahon, hindi madula ng hubog-hubog, inom, prostitusyon, hindi na kinalipay nga wala na sa gitawag rules. Gitawag ito to, ati-atihan, guwa ko na, saway na ko. To, makagtan kasi na, hasta ido, iya pinturahan. May gani. Ang ido, hindi ini bayulinte. Hasta ido. Tungod kay amuna ang itong kagdayon imo makita because of this wala na cultivate nga unyielding principle. Compromise ang naglambot. Nga imo makita ang Ginoo nagsiling kay Moses. Moses, dulhuga ang imo mga tao. Kabalog ka mo magkauturan? Halin sa gitawag Genesis pagkato sa Revelation, ang kaliwatan ni Abraham, ni Isaac, ag ni Jacob, giangkon sa Dios nga iya katawan. Pero sadto nga sitwasyon nga nagsimba sing Dios, nagsilinggid ang Ginoo kay Moses. Moses, panauga ang imo katawan. Waay na nanginlabot ang Dios. Everybody say, imo mga katawan. Kagdayon kung imo mga katawan, nagsiling ang Ginoo kay Moses, laglagon ko ni sila tanan, kag magbutang ko sing isa ka kaliwatan, nga kaliwatan nga halin sa imo, kag padamuon nakon. Magpasalamat lang ta, nga may Moses nga intercessor. May Moses nga nagapakiluoy sa Dios. May Moses nga din ang handom ni ang kadayawan sa Dios. Abi mo lang si Moses, siguro may pag-ibig. Ginoo kung laglago ni mo ni nga mga tao. Kung i-abandonar ni mo ni nga mga tao, ano ang matabo, abi? Imo makita ang bilog nga mga, ang mga neighboring countries na kahibalo na gikuha mo ni sila kag dalo ni mo sa promised land. Kung pamatyo ni mo ni sila sa wilderness, masiling ni nga mga nasod nga din. Ang ikaw nga Diyos, wala kasing gahom, wala kasing kapasidad, wala kasing itong abilidad sa pagpasunod sa sini nga mga tao. Amo nang rason nga gipamatay nimo sila. Ano kadako nga kahuy-anan ni sa imo pagka-Dios? Naumpawan ang Dios. Sila nga Ginoo, amo na lang ni. Ini mga tao nga nagsimba sa Dios. Hindi ni kasulod sa promise lang. Magkalamatay na sila ditanan kag ang ila kaliwatan, amo na ang magsulod. Amo to 40 ka tuig nga libot-libot. Ang 40 ka tuig, hindi ito. That is delaying tactics. Delaying tactics. Nga diin magkalamatay ito nagasimba sa Diyos. Agod nga ang mga kaliwatan, nga way nagsimba sa baka, way nagsimba sa tinigban nga larawan, makasulod nga hilway. Rapakan na ito na Ginoo. Everybody say, kadayon, kung imo lang ito, inflexible. Kabalog ka mo kung flexible gani, paradas lastiko, mainat-inat na.
Sa gitawag niya Christianity, there must be a flexibility to be developed. May mga butang nga, kutob lang rin mo pailo, pero imo gininat agad nga. Makonsiderahan ang kabubuton sa Diyos. Dayon, gahi kung tiga, dili mationg, dili mairog, dili mosibog. Ito si kung magbalik ta dito sa unang Latin words, ibalik niyo tayo ang kahulugan. Ining okolo eritorto, we can apply this in theological nga interpretation. We can apply the principle of contrast. Papakan na ito na Ginoo. Hindi ni sila comparison. In two Latin words, hindi ni beyond comparison. Hindi ni makumpararin. Even, hindi ni mo ni matawag nga parallel. Kundi contrast gini. Nagabi na tuway gini. Tungod kay kon, ang gitawag nga ang kahulugan sa okolo eritorto, hindi laktaw-laktaw. Ang okolo adamantino, waay ni kalaktaw. Istidi ni imubabol ni sa mahibal-an niya ang kabubuton sa Diyos. Papakan na ito na Ginoo. Kagayon, kung imutan aon diri, as we move further, ang gitawag ining ikaduha nga Latin words, immovable, caused by simple faith in the divine health. Hindi man kay dako kagid pagtuo kayo. Hindi man kay ang gikinahanglan sa Ginoo, simple lang nga nagsalig ka sa Dios. Simple lang nga diin nagatuo ka nga di ka pabayaan sa Dios. Simple lang nga diin imo makita ya wala gabulag ang Dios sa imo. Jesus Christ, basahon na ton, Jesus Christ is to be viewed as our exemplar. Siya kini ang aton model. Amo na nga ang isa ka pastor, ako nga pastor, ang iban nga pastor, himuon nga model, that is an act of idolatry. Everybody say amen. Everybody say amen. Amo na nga kung isa ka kinagubot ng simbahan. Tungo kay may mga adventurer nga nagkadto dira nga purti pa na magpasalig sa local pastor. Kagdayon, he positioned himself as idol. Sabi mo lang, may mga tao sa simbahan yang nga humok intuon mo. Everybody say amen. Kagina sila ya, sincero na sila mo. Everybody say amen. Kaya nga itong gitawag nga, Jesus Christ is our viewed as our exemplar to recognize the presence of the Lord. Repeat after me. To recognize the presence of the Lord is the duty of every believer. The privilege of every believer. Palakpakan na ito. Repeat after me. To recognize the presence of the Lord is the duty of every believer. The privilege of every believer. Ang word nga privilege, hindi nini mo mapuslan without the word consideration. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung hatagan ka pribiliyo sa Ginoo, kung hindi nimo tunan ang another nga principle, and that principle is the principle of consideration, the privilege will become null and void. Everybody say amen. Like for instance, ibo makita ya, magkadto ka sa isa ka balay. Pribiliyo nga gipakaon ka, pribiliyo nga gipakapihan ka, pero imo makita ya, imo itanggi, imo gitog balibaran because hindi ka considerate. Ano ang mabatyagan sa nagdulot sa kape, nagdulot sa masubo siya. Nga, ginhatag yan na as privilege tungod kay
gipalangga kaniya nga bisita. Palpakan na ito na Ginoo. Ito says, kung hatagan ka pribiliyo sa Diyos, hatagan ka pribiliyo nga maluwas, hatagan ka pribiliyo sa paghatag agon mapuslan ka sa simbahan kag sa gitawag iyang mga katawhan nga di nagkinahanglan sa imo bulig. Kung hindi mo na konsiderahan, magpabungol-bungol ka, imo makita iya, hindi na magkadto sa ika-third level nga amo ang word nga obligation. Pakpakan na ito na Ginoo. Repeat after me, obligation. Kagdayon, hindi na magkadto, pakadto sa maturity as spiritual duty. Kag ang bisan ano nga butang hindi magkadto sa spiritual duty, hindi na mabalay as habit. Everybody say amen. Everybody say amen. Mabalik ka sa gitawag, mabalik ka sa principle of irregularity. Everybody say amen. Kaya ang gusto sa Ginoo gid nga din imo makita ang pribiliyo nga imo gin natamtan, konsiderahan mo na. Ito sis, kung buhi ka, kag naghatag sing pribiliyo ang Diyos, nga makahatag ka pa sa nagkinanglan, naghatag sing pribiliyo ang Diyos, nga makasimba ka pa, naghatag ang Diyos sing pribiliyo, nga makapangamuyo ka pa, naghatag ang Ginoo sing pribiliyo, nga din, mabalay pa nimo ang matahom nga relasyon sa imo panimalay. You must 100% consider that privilege. Papakan na ito na Ginoo. Tumo kay konsiderahan mo na, konsiderahan mo na ang pribiliyo, mangin obligasyon mo na. Kag ina nga obligasyon, hindi kay ginpilit ka, obligasyon na, tungo kay naghigugma ka sa naghatag sing privilege. Kabalob lang mo kumotoran, according sa gitawag ya Pentateuch. Kung ang isa ka gitawag ya ulipon, paglambot sa gitawag 7 years, kinahanglan 7 years up to 50 years, the years of jubilee. Imo makita masugot ka kinabuhian mo gina siya. Manuho nimo tanang utang. Patawaron nimo sa iya kasalanan. Pero may gitag pribiliyo nga diin imo makita injuyon mo. Kagdayon sa dira magsiling ang imo amo, lakat ka na. Pabalunan ka pa. Mano na tanang utang. Pero masiling ang imo ulipon. Amoy, hindi ko gipalangga ka na ka. Hindi na ko maghalin sa imo balay. Dili ko mapatay sa imo panimalay sa pagserbisyo sa imo. May seremonyas nga imo. Ano ning seremonyas? According sa Pentateuch, uyatan mo na ang imo ulipon, dalon mo na dito sa kwirtahan, kaya ang kwirtahan sa una hindi man mga steel, pareha dire, kakoy man ang mga hamba, magkuha kasing gitawag daw barina, imo ibutang ang iya, imo siya pasandigon, ibutang nimo ang iya dalunggan, dira sa gitawag ganhaan, kagdayon, imo siya buslutan ang iya dalunggan dira sa portahan. Kag makabalik na siya nga mag-alagad sa imo. Ano ang buti pangon? What was the meaning of this ceremony? Ang meaning sa sining nga ceremony utod kagabihan. Tungod kay nag-surrender siya, hindi na siya ulipon, banslib na siya. Love slib na siya. Hindi na siya kay lawglahog na ulipon, kundi ulipon na siya sa paghigugma. Bahin na siya sa panimalay. Ang buti pangop tungo kay ang ulipon naghigugma na sa iya mo, nga sa purtahan, siya seremonyasan, nagpaintindi ni nga sugod karon tungod kay ulipon ka nga nagsurrender, nga maistar kag maupod sa akon hantod sa katapusan, ang imo pamatian, kinanglan ang magsulod sa imo dulunggan, hindi na sugo sa iban nga tao, hindi na sugo sa kaibisan sino man, kundi ang imo pamatian kag tumanon, ang sugo na nakon nga imo agalon. Palpakan na to na Ginoo. Sabi mo lang,
The mystical union is this. You form your attachment to the personality of the Son of God, nga ang imo pamatian si Kristo Jesus na. Palapakan na ito na Ginoo. Ang imo pamatian, hindi na ang ibang. Way ko nagsiling, hindi ka na mamati sa ibang nga tingog. Way ko nagsiling, hindi ka na mamati sa Presidente sa Pilipinas. Way ko nagsiling, hindi ka na mamati sa Mayor. Kundi ang mga tingog nga imo mapamatian, sikandari na lana sa primary nga tingog sa Ginoo nga imo gitapikan. Palapakan na ito na Ginoo. Hindi na gitawag multiplicity of voices ang imo mabatian, kundi isa na lang ang imo mabatian. Nga kung ini nga tingog maghambal, kag ini nga tingog mag-indi, kag ini mag-ugyon sa tingog nga imo mabatian, hindi ka na mamati isa. Example, kung ang tingog nga imo mabatian sa Biblia mo pagpasalamat, kag di makabati ka tingog sa imo pamilya nga hindi ka magpasalamat, imo makita tungod kay gitawag ka na bond slave ka na, love slave ka na, hindi ka na magpamati. Everything will be canceled. Mayo man na ang inyo opinion, pero hindi na ko magsunod sinato kay ang akong gipamatian, in everything, give thanks to the Lord. Ang example, ining gitog diamond. Nga pinakamahal, isa sa pinakamahal ni. Sa Spanish, gitawag ni sa diamante. Tungod in reality, the stone of great hardness. Sa reality niya, imo makita ang diamond, perti ni katiga. Palakpakan na ito ng Ginoo. Everybody say, perti ni katiga. Entonces, ang gitawag nga, ang example sa gitawag nga, sa sining nga gitawag okolo adamantino, imo makita parehas ni diamond nga hindi ka na tig-a ka na sa parehas na sa diamond ang imo lifestyle kag mindset. Ano man ang matabo, hindi ka gid maghalin sa Ginoo. Palapakan nato na Ginoo. Ato na nabatian nga what? Isa sa lula ni Ginoo Hesus. Si Ruth. Nga nangin lula siya. Nagibutang siya the only Gentile woman included in the generation of Jesus Christ. Siya lang. Puro to Hudiyo tanan. Pero siya ang naintra. Nga naintra siya tungod sa iya katiga nga diin why si bisan sino nga makapugong kung pag-alagad na sa Dios ang hamalan. Sa dira nga diin gitawag na nagkalamatay na ang ilang mga bana, nagsiling si Naomi, why na kumahimo sa inyo, i-release na kamo. Ang Isaya nagkanta, please release me, let me go. Kung sa kon pa, it hurts to see goodbye. Naghalo kay Naomi, kagdayon, naghalin. Pero si Ruth lain, siling si Naomi, ano pang gihulat mo Ruth? Lakat na, ang imo bayaw, o naglakat na. Magbinulagay na ta sini. Sabi mo lang, ano siling ni Ruth? Hindi ko pag-ayo nga maghalin sa pagsunod sa imo. Diin ka makanto, dito ko makanto. Ang imo lugar, nga Bethlehem, ang inaakon lugar. Ang imo kaliwatan, mangin akon kaliwatan. Diin ka mag-istar, dito ko ma-istar. Kag kon mapatay manggaling
diin ka mapatay, dito po ko gusto nga mapatay. Kag diin ka ilubong, dito man ko magpalubong. Ang imo Diyos, ang katapusan nga deklarasyon, ang imo Diyos, mangin akon Diyos. Kag diri sa sini nga deklarasyon, nga diin imo makita, waay pa ning kasaysayan from rag to riches nga kasaysayan, na eksperyensyahan na ni Ruth at ini nga kasaysayan nga ang manog gitawag manog hagdaw lang manog sipot lang sa inani dira sa gitawag dako nga gitag uman ni buas manog hagdaw lang kung manog hagdaw na sobra pa na ka pigado sa manog pamatlan tungod kay ang nabilin amulan na taon manog sipot. Pero ang manugsipot sa inani sa trigo nangin perslide sa tag-iya mismo sa uma nagin panag-iyahan ni Boaz. Nga tungod kay kung ang Diyos gani utod hulata lang kung ang Diyos gani magpauswag sa imo way kapigaduhon nga makapugong way demonyo nga makapugong way gitawag gobyerno nga makapugong tungod kay ang ginbayaw sa Dios pagabayawon ginaniya tungod kay ang hambal sa Biblia promotion came not from the east nor from the west but from the Lord palakpakan nato ng Ginoo sino ning mga giuswag sa Ginoo dire ano ni sila sa una ako ila pastor ang iban sini manugbaligya lang takong mo. Pero sa dira nga nagtutom sa Dios, waay sila pagpabayi sa Dios. Pagpakan nato na gini. Ang ila kaliwatan ato na sa Amerika. Hallelujah. Nga, kung ang tao utod kagabihan, magtuod-tuod lang sa pag-alagad sa Dios, magtuod-tuod lang sa pagtapik sa Dios, pariha katiga sa diamante, imo makita waay pa ko kakita nga way uswaga sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. Na, kung hindi ka kakaon, kung di ka kabiste, kung di ka kainom, nga nag-aalagad ka sa Dios, ang mahuyaan sini, hindi ang iban nga mga tao, hindi ka, hindi ang imo pamilya, ang mahuyaan nga ang Dios nga imo gialagad, palakpakan nato na Ginoo sini. Ang Dios naton gialagad is the supplier, the sustainer of all the things in the universe, palakpakan nato na Ginoo sini. Amo na kinahanglan ang imo pagpangalagad mangin matiga subong sa diamante. Palakpakan nato na Ginoo. Ang compromise nga pagpangalagad. Muna nga kinahanglan in the pursuit of serving God, kinahanglan magkanta ta, do none go with me, yet still I follow. Palakpakan nato na Ginoo. The cross, the world behind me, the cross before me. Sa pag-alagad sa Diyos, may mga krusis. Sa pag-alagad sa Diyos, may mga kabudlayan. Pero ang pinakatahom lang sa aton, utod kagabihan, nga sa panahon sa kabudlayan, panahon sa kapipitan, panahon sa kadulbanan, may pangayuan kasing bulig kag ini makasarang sa pagbulig sa aton kag ini amo ang aton Diyos. Ano pa diri ang aton? Siling pa diri sa kon I pursue the Lord. The word means to pursue. Ang gigamit sa translator nila ni Trapp kagla ni Brooks together with the Spurgeon commentary. Imo makita to see before us. To see before us. Kung magtapi ka sa Ginoo, hindi lang ang makita nimo ang nagbigan, pakitaon ka sa Ginoo sa mga butang sa palabuton. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, ang word nga pursue, to see before us as present with us. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Ano ang buti pangob sini? To see before us as present before us. Wala ka pa nalambot sa langit, pero nagakabuhi ka na sa pagbinatasan sa langit. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi pala, ang langit imo destiny, pero nagakabuhi ka na, nagapreparar ka na sa kinaiya nga langit mo. Nga, sa madibilop ni mo, ang pagkigugma, kinaiya na nga langit mo.
Amo na nga kung dito sa langit, hindi kakakita nga may away. Tungkol kay ang tanan nga ara sa langit, sila ni Abraham, sila ni Enoch, sila ni Melchizedek, sila ni David, imo makita, gikuan na sila, gibansay na sila, bisan way pa na sa langit, gitudluan na sila, ka nagkabuhi na sila sa paghigugma sa Diyos. Propaganda to ng Ginoo. Amo na ang word nga gigamit to see before us as present with us, to regard as being near. Nag-aalaga ta sa Diyos. I would like to ask this question. Nag-aalaga ta sa Diyos. Ba't yakan gibalan na ito ang Diyos lapit sa atin? Kaya kung kayo sabi mo lang ang tao, pastor man, membro man, imo pamangkuton nga, nagluya ka sa pag-alagad, nga nag-backslide ka, isang sabot nga i-deklarar. Nalayo ko sa Diyos eh. Everybody say amen. Wa ay tao nga nag-backslide, wala sing tao nga nagluya sa pag-alagad sa Ginoo kung imo pamangkuton, nagsiling sa purti kalapit ang relasyon sa Diyos. Wala. Kung may ara, gid man, tinikal na. Binutbut na ko sa Cebuano. Gihambal yan na, pero way unod iya tagipusoon. Ano ang resulta sini? Lantawa bala dito. Ang sugpon bala. Makanto bala ta, mabalik ta sa versikulo 8 sa aton mintiks. Ano ang sugpon kung malapit ang Ginoo sa aton? Aton ni gusto na kon nga mahibalo ta sini. Tukay kung malapit ang Ginoo yung lang mahimo sa aton, imo makita ano na lang ta sini sa Hilonggo nga translasyon. So natanaw blan. Pasahon ta kuno. Ginadumdum ko ang Ginoo sa tanan nga tion nga yara siya sa tupad nako. Tiyo mo na. Ano ang mystical union? Ginadumdum ko ang Ginoo sa tanan nga tion nga ara siya sa tupad nako. Ito sis ko nagmasakit ka, imo makita iya, hindi ang doktor ang imo tupad una sa tanan, ang imo tupad ang Ginoo. Propaganda to na Ginoo sila. Bisita ko kay Tutaro ko. Kami ni Bunoy. Pasalamat ko aras kilid ang Biblia. Lapakan na ito na Ginoo. Anong hambal sa Biblia? Yara siya sa tupad na kon bikono. Aton ko no basahon. Ginadumdum ko ang Ginoo sa tanan nga tion nga yara siya sa tupad na kon. Kama. Basahon tapos ko. Malapit siya kagwala gid siya kagwala gid sing may makatublag sa akon. Tiyo mo lang na. Why demonyo nga makatublag sa imo? Why problema nga makatublag sa imo? Tukay ang ara sa imo tupad, amo nang nagtugas sa bilog nga universe. Pagpakan na to na Ginoo. Cultivating the very presence of the Creator. Amo nang pinakatahong. Kung padayunon to. Ato na lang gini, ano? To put confidence in one, to rely on Him or expect assistance from Him, paglantaw sa unahan. Basahon tani. What you look at the longest becomes the strongest in you. Repeat. What you look at the longest becomes the strongest in you. Sa dira nga beholding, sa dira nga tutukan mo, konsentritan mo ang imo gintulo kag gintan-aw ya, mangin gitawag may kabug-ato na kag mangin kusgano na dira sa imo. Palapakan na to na Ginoo. And that is the principle. The Apostle Paul focused on his future.
Si Apostol Paul, imo makita, nag-focus din siya sa iya future. Way siya nag-focus sa nagligad niya, way siya nag-focus sa iya presente lang, nag-focus sa iya palaabuton, tungo kay ang karon, ang nagligad naton, ang karon, gapakadto ta sa palaabuton. Amo kinang Kristohanon, purti ka wise ni nga mga tao. Nga, imo makita, way ni siya nag-focus sa nagligad lang, because it is only a history sa iya. Way siya nag-focus lang sa karon, kundi nag-focus sa siya palabuton, kaya ang karon niya, mangin palabuton mo na. Palagpagan na ito nang Ginoo sini. Hindi bala, ang 2025 palabuton ta na. Sadra sa 2024 pa ta. Pero, tungo kay nag-focus ta sa aton palabuton, kag nag-alagad ta sa Dios, nakalambot ta sa 2025. Palpakan na to ni. Bisan kung kaisa masakiton ta, kung kaisa maluyahon ta, pero gipalambot ta sa Ginoo sa aton gusto kadtuan, kag gipangamuyan nga makalambot ta sa 2025. Everybody say amen. Kuha na to ng punto dire. Kag dayon nimo makita ya aton basahon ang Philippians chapter 3 verse. Mga basahon na to. Mga utod ko kay Kristo. Wala ako maghuna-huna nga nalambot ko na ang perpekto nga kabuhi. Pero, arena, mas kugunta. Oh. Inang galakat-lakat dira, atong pabasahon. Pero, ang akon ginahimo subong, ha? Siling pa ni Apostol Paul, ang akon ginahimo subong, wala ko na ginahuna-huna ang nagligad. Ang nagligad na, let the bygone be bygone. Kagdayon, imo makitaya, kundi, basahon tapos ko, kundi, ginatinguhan ko gid nga malambot ang akon lalambuton. Palagpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Amo na siya no kabaskog ang full experience and intense desire. Tuki gusto siya nga mulambot sa lalambuton. Kung ang iya gitawag lalambuton, langit, gusto siya nga makalambot sa langit. Sino na yung mga tao nga nagprofesional? Pirmi ko kapangapi sa akong amigo nga pinakadako nga bugasan Riscadis. Siling pa niya, tukay akong lalambuton nga makatibawas ko sa kapigadhon, kung kaisa gabakiro ko sa karabaw, kung kaisa way ko kaon, kung kaisa imo makita iya ginadaog-daog ko nga dingin gitawag iya nga working students, pero imo makita gitinguhaan ginakon kagdayon, wala gi ko nagmahay to ga nalambot kung ako nalambuton nga dinangin manager ko sa video. Everybody say si Apostol Paul subong sini ang lalambuton sa kun amigo nga ginaupod na kon sa pagpangapi material nga mga butang. Pero kitaya ang ato lalambuton espiritual nga mga butang. Kay nakahibalo ko nga kung imo lalambuton espiritual nga mga butang, i-equip ka sing wisdom sa material kag psychological nga mga butang. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon tas bersikulo 14. Pariyo sa isa. Pas kugunta, pariyo sa isa nga manugdalagan. Nagapadayon gid ako sa pagtingwa nga malambot ko ang lalambuton agud mabaton ko ang premyo. Palakpakan na to na Ginoo sini. Ini nga premyo, arina. Ano ni nga premyo? Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton. Ito sis kung gitawag ka sa Dios, na premyuhan ka sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo sini. Sister, nagtestimony kay na Erin Limbres. Imo makita iya. Pasalamat ko sa itong testimony. Nga diin, ang iya pagtawag sa tunga sa balatian, gitawag siya. Kagdayon, iya gipamatudan. Nga diin, bisan pa sa kapilya, gusto siya nga madala ang mga tao nga makalambot sini nga premyo nga tawgon man sa Dios pareha saya. Sister, thank you. Amo na nga anak diferensya sa aton. Aton gikilala ang pagtawag sa aton nga dihado. Kung kaysa gamahay ta, nga gitawag man ko nga Kristohanon man, nagdamo na ni problema ko. Na? Hindi.
Hindi tanan ng mga tao gitawag pareha sa imo. Palakpakan na to ni. Hindi tanan ng mga tao ari sa simbahan karon nga adlaw. Hindi tanan ng mga tao di sa Cadiz nagpasalamat sa Dios. Hindi tanan simbahan nagpasalamat sa sining adlaw. Pero kita gintawag nga sa kasimulan nagpasalamat atong kay ang Ginoo maayo sa bugos nga tuig sa 2024 kag dahil nagasugod na mata sa pag-experience sa maayo nga mga butang sa 2025. Palakpakan na to na Ginoo. Anong hambal dre? Ini nga premyo amo ang pagtawag sa Dios sa atin. Amo na hindi i-compromise sa imo mga abyan ang imo pagtawag. Kaya na yan nagtawag sa ila demonyo mo. Pag i-compromise. Singano ni mo lain-lain na tawag niya. Way ko sit-siti ha. Imo singano way ko sit-siti sa Dios. Way ko iti gitawag ko nga maupod sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Na, dayon, anong hambal diri? Sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Kristo Jesus. Repeat after me. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit paagi kay Kristo Jesus. Pagpakan na ito na Ginoo. Things that draws away the mind or attention, confusing of mind. Masiling ka, I got distracted during prayers. Ano ning word? Palihog. Ang meaning. Ano ning word? Drita masira. Ano ning word? Maghambal gani ka nga distractive, nagkahulugan ni nga ang imo pangunahuna, nagalapta, nabakin ang imo lalambuton. May nagbutong sa imo nga dalon ka sa ibang na direksyon. Everybody say amen. Isa sa mga senior pastor sa si Brother Tam when I was in the Word for the World, graduate siya sa Jimmy Swaggart Theological Seminary. Siling pa niya, kung ikaw Kristohanan, kag nakahibalo ka na sa assignment mo, kag nakahibalo ka na sa plano sa Dios sa imo, kinahanglan nga hindi mo na paglaptahon ang imo gitawag ya paino-ino. Tungod kay may magkadto sa imo nga balihinon ang imo direksyon. Amo na siling pa niya, brothers, siguruha ang imo lupad, diin ka maglupad. Kag kung may magsabay sa imo, nga butungon ka sa iban nga direksyon, hindi ka magupod. Pero ang himuon mo, siguruhon mo. Kaya kung masiguro mo ya, waay sing bisan isa nga makapalinga sa imo, tungod kay siguro ka sa imo direksyon. Na, ang imo guide, hindi na tao, kundi ang imo guide, ang imo gitapikan nga Ginoo. Palapakan na to na Ginoo. May isa ka turista, I would like to close this. May isa ka turista nga gusto siya magkadto sa isa ka lugar. Kagusto gid siya nga makalambot siya sa lugar. Kag nag-advertise siya nga mabayad siya, bisan mahal nga, mabayad siya mahal, basta makalambot lang siya. May 3 ka aplikante. Una, nga aplikante nga nagpasalig siya, may dala nga mapa. Siya ako ang mag-guide sa imo to kay may mapa ko sa lugar nga imo kadtuan. Siling ang maalam nga turista. Siling pa niya, hindi ko. Basi sala na nga mapa.
Hindi ko kalambot sa akon. Kadwa. Another nga gitawag, nag-apply. Siling ang turista, paano ko makalambot sa sina nga lugar? Siling siya, makalambot gigurok sir kay wilno naman ang lugar. Mamangkot ta sa aton agyan Agud makalambot Siling ang turista. Kadelikado sini kung ang pamangkutan hindi amo. Another applicant, paano ko makalambot sa akon katuan? Sir, makalambot ka din. Sa ano? Anong rason? Dira ko na tao, sir. Dira ko nag-star hantod karon. Entonces, bisan din nga lagyan, akong kamagayran, makalambot ka din sa sinang lugar. Siling a turista, ikaw ang akong pilion nga tourist guide. Kabalo bala ka mo mga kauturan? Kung langit na ang hambalan, damo ang nagpasalig. Napriso na ganina nagpasalig, At ito na ganispresuhan na nagpasalig. Abi mo lang sa kasaysayan, kung imo lang taon, napulo ni ka mga tao nga ara sa kitong record sa history, sobra ni sila napulo nga nag-angkon nga Diyos. Kag nagpasalig, kag nag-into sa mga tao, nga diin imo makita iya, sila ang nagpasalig, ang tao makalambot. Kag ang iban sini naghilikog, iupod niya paghikog. Ara na sa atong dokumentary. Pero kita hindi natin isalig sa reliyon. Hindi natin isalig sa tao. Isalig ka sa isa nga tagalangit. Palapakan natin na Ginoo sini. Ining isa nga nanaog. Halin sa langit nga balaan, nga nagkadto diri, agud nga kita nga hindi balaan, daluntan niya sa langit. Ano nga ba sa Biblia? Wala ako nagkari, agud nga kamo madala pa ibabaw. Palapakan na ito na Ginoo. Ito siya nanaog. Diin siya halin. Dito siya sa langit. Kagdayon, sa dira nga diri siya, nagkabuhay siya upod sa aton. Malambot ginaton siya. Masa makalambot. Tukay way siya na tao sa hotel. Way siya na tao sa palasyo. Na tao siya sa pasungan. Entonces, kita nga mga gitawag, aris sa pinakaubos nga level, makalambot sa iya. Kakangya kamatayon, hindi kay gitawag hero siya. Hindi kay hindi kay martyr siya. Napatay siya, agod nga mahilway ta. Palapakan na to na Ginoo. Anong hambal niya? Hindi malisang kang mahadlok ang inyong tagipuson. Salig ka mo sa akon. Tuo ka mo sa Diyos, kag tuo ka mo sa akon. Sa balay sang akon amay, na may madamo gahulot. Mauna ko dito. Kag balikon ta kamo. Kag dayon kun magbalik na gani ako, dalon ta kamo. Agud bisan diin ako, adto man kamo. Plapakan na to na Ginoo. Amo nang pasalamatan naton sa Ginoo nga may attachment sa Ginoo. Plapakan na to na Ginoo.